Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. To my ex-lover, Richard. Hindi ko alam kung bakit ko pa sinulat to para sa'yo. Pero isa lang ang sigurado. Hindi pa rin kita napapatawad sa ginawa mo sa akin na pantatarantado. Alam kong alam mo yung tinutukoy ko kasi ganun ka kalala gumawa ng kalokohan. 2018, nagkakilala tayo sa isang fan meet. Parehas tayong fanboy ng mga Korean idols. Oo, parehas tayong fanboy. Kasi parehas tayong lalaki. Sa kasarian natin, mahirap makahanap ng taong makakarelasyon. Kaya nung nagkakilala at nagkamabutihan tayo, akala ko ikaw na talaga. Hanggang sa naging tayo na. Actually, okay ka naman as a boyfriend. Wala akong nakikitang red flag sa'yo. Kaya nga akala ko ikaw na talaga eh. Dahil doon, pinakilala na kita sa pamilya ko. At laking tuwa ko, natanggap nila tayo. So wala tayong naging problema. Lahat ang ganda-ganda ng kinalabasan. Ganito yung pangarap ko noon na akala ko ay imposibleng matupad. Kasi gaya nga ng sinabi ko, mahirap makahanap ng karelasyon na tapat. Lumipas ang maraming taon. Awa ng Diyos, tayo pa rin ang magkarelasyon. May mga ups and downs which is normal lang naman talaga. May mga flaws tayo na tinanggap na natin sa isa't isa. Kasi ganun dapat kapag nagmamahal, di ba? May iilan lang naman akong hindi nagugustuhan sa ugali mo. At una na doon, yung pagiging palainom mo kasama yung mga barkada mo. At minsan nga, kung sino-sino pa. Sabi ko sa sarili ko, baka sa kakaganyan mo, makahanap ka ng ipapalit mo sa akin. Pero deep inside, sabi ko lang yun. Kasi may tiwala ako sa'yo. At naniniwala ako na hindi ka ganong klase ng tao. Kaya panatag lang akong nagmamahal sa'yo. Pinanghawakan ko rin yung lagi mong sinasabi sa akin na ako lang yung mahal mo. Ramdam ko naman. Kaya madali kitang pinaniwalaan. Hanggang sa dumating ang taong 2021. Bumukod na tayo. Nag-live-in na tayo sa isang apartment kasi yun yung gusto mo. Para nga naman, hindi na tayo nagsusumiksik sa bahay namin kasama yung pamilya ko. Though, alam ko naman na masaya ka rin na kasama sila since welcome ka talaga sa amin at itinuring ka ng parte ng pamilya. Pero nung niyaya mo ko na magsama na tayo, pumayag ako kasi super green flag noon para sa akin. Kasi pakiramdam ko, ako na talaga yung gusto mong makasama. Kaya tuwang-tuwa ako na bumubuo tayo ng sarili nating mundo. Richard, ang sarap umuwi sa piling mo. Yung tipong, ikaw lang at ako. Kitang-kita ko yung sipag mo sa gawaing bahay at super husband material ka talaga. Kaya naman wala na akong hahanapin pa. Pero tama nga sila. Na makikilala mo lang ang totoong ugali ng isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong ng kayong dalawa lang. Kasi unti-unti, nanlamig ka na. Okay naman tayo, di ba? Anong problema? Hanggang sa tuluyan na tayong magkasama sa isang tahanan
na naging bahay na lang kasi parang hindi na tayo magkakilala. Hindi na tayo nagpapansinan. Tiniis ko yung ganong setup. Sinubukan kong ayusin pero hindi mo naman ako kinakausap. Kaya umuwi muna ako sa bahay namin. Nagpalamig. Umiwas muna ako sa'yo kasi nagbabaka sakali akong mamimiss mo ko. Mamimiss mo ang presensya ko. At susunduin at susuyuin mo ko. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi ako nakatiis kasi papalapit na ng papalapit yung anniversary natin. Hindi pwedeng ganito na lang tayo. Kaya March 21, 2022, araw ng anniversary natin, binaba ko yung pride ko. Bumili ako ng paborito mong cake. Bumili rin ako ng fast food. At nagdala ko ng luto ni mama na menudo kasi alam kong paborito mo yun. Sinamantala ko yung araw na to para may dahilan akong makipagbati na sa'yo. Gusto kitang sorpresahin. Pero ako yung nasorpresa. Nung buksan ko ang pinto, kayo agad ang bumungad. Oo, kayo. Kayo ng hindi ko kilalang tao. Pagkakita ko sa inyo, galit agad yung naramdaman ko kasi magkatabi kayo sa higaan natin ng walang damit, magkayakap. Halatang masyado kayong komportable kasi hindi man lang kayo nagising. Wala man lang kayong kakaba-kaba. Gusto kong gumawa ng masama kasi kung tutuusin pwede naman kasi tulog kayong dalawa at wala ring makakakitang iba. Pero nagtimpi ako. Hindi ko ginawa. Umuwi akong punong-puno ng galit, lumuluha, at puro tanong. By the way, iniwan ko nga pala yung mga dala kong sorpresa para sa'yo. At gusto ko lang sabihin sa'yo na walang hiya ka talaga. Ang kapal ng apog mo. Minayday mo pa. Salamat sa appreciation mo sa surprise ko ha. Alam mo naman siguro na sa akin galing yon. At alam mo rin na nakita kita sa ganong sitwasyon. Pero wala akong narinig mula sa'yo. Sa sobrang sama ng loob ko, hindi na kita binalikan, hindi na kita kinausap, wala na, as in total cut off. Walang break up, walang closure, wala. Total, hindi mo na rin naman ako hinanap, di ba? Yung mga gamit ko, palihim kong kinukuha sa apartment kapag alam kong ikaw ay nasa trabaho. Kaya siguro sumasabog pa rin ako kasi hindi ko man lang nilabas yung galit ko sa'yo. Richard, ang kapal ng mukha mo. Hindi ka man lang humingi ng dispensa o pasensya. Sa bagay, wala na rin naman yung kwenta. Hindi mo na maibabalik yung sakit na naidulot mo sa akin. Sana masaya kayo ng bago mo. Nabalita ko, pinatira mo na rin dyan sa bahay na minsan naging saksi sa lahat ng saya natin. Hindi ako bitter ah. At alam kong makakahanap din ako ng mas better. Richard, ito na siguro yung closure ko para sa'yo. P.S. Hindi pa rin kita napapatawad sa ginawa mo. At mananatili pa rin tong galit sa puso ko. Yes, it's me, Gian.